Anong klaseng tao, anong klaseng grupo yung nagbabalita na may sakit ang Pangulo, patay na raw ang Pangulo. Samantalang sa kabila ng lahat ay fake at hindi naman totoo. Bulag-bingi sila pag ang Pangulo ay nagsasalita. Bulag-bingi sila pag sinasabing ang Pangulo ay malakas at wala namang problema sa kalusugan at tuloy-tuloy ang trabaho. Mas pinapaniwalaan nila at pinaninindigan pa nung gumagawa ng ganyang klaseng pagbabalita. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo, pati ba sa inyong pamilya, mga anak, asawa, kakilala, na alam nyong fake yung ginagawa nyo, alam na alam nyong yan ay walang basihan pero pinaninindigan. Kayo naman pong mga nakikinig at sumusuporta sa kanila, anong klase ring pag-iisip yan? Alam nyo yung maghangad at sabihin nyo na patay yung isang tao o may sakit yung isang tao nang hindi totoo, yan po'y kasalanan, hindi lang sa batas ng tao, sa ating Panginoon na lumikha sa atin. Maliban na lang kayo kung katulad ng inyong idol na nagmumura sa Diyos, ay normal lang sa inyong buhay yan. Di ba? Ngayon kasi nabaliktad eh. Yung sinasabi niyo ang Pangulo ay nasa ospital, hindi naman totoo. Yung inyong pinagtatanggol, ay siya palang nasa ospital. Bakit hindi niyo ibalita ano ang tunay na kalagayan ni Digong Duterte sa dahil siya ba'y malakas pa? Siya ba'y okay ang pagkain at security? Kasi ako, hinahangad ko na siya ay humaba pa ang buhay para kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Dahil matagal po yung trial na gagawin sa crime against humanity. Kaya kailangan healthy siya para kanyang madinig, baka attend siya sa trial at may ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun ang hangad natin. Maging matatag ang dating Pangulo para kanyang sagutin at panindigan at kanyang panagutan kung kinakailangan, kung ano man maging hatol at kahinatngan sa kanyang kaso. Yun ang kailangan. Si Pangulong Marcos, walang problema. Tuloy-tuloy ang trabaho. Pero bulag-bingi nga yung mga taong gumagawa. Yun po yung hindi ko rin maintindihan. Pero ganun ho ang level nila, ganun ang pagkatao nila, bahala na kayo. Ang nakakaawa lang ay yung mga taong naniniwala doon sa fake news. Hindi lang halata, lantaran na talagang fake eh. At sa una siguro, maaaring may kaunting epekto pa yan sa seguridad at ekonomiya, pero dahil namanhid na rin ang negosyante, business community, sa fake news, namanhid na rin ang ating mga otoridad sa fake news na ginagawa nila, kaya hindi na ho naging threat, hindi na ho naging banta. Para lang hong ang turing sa kanila ay mga kawayang maiingay. Kawayan, ano ba ang kawayan? Ang kawayan ni maingay pero walang laman. Isipin mo, alam nyo sa katotoo lang, kung matino kang tao, doktor lang po ang ating papaniwalaan kung ano ang talagang tunay na kalagayan at kalusugan ng isang tao. Kung ikaw yung doktor. Kung ibang doktor, wala rin ng personalidad. Ang merong personalidad ay yung totoong doktor ng presidente ng isang tao. Pag sinabi ng doktor na may sakit talaga yung kanyang pasyente, yun din ang totoo. Pag sinabi ng pasyente siya meron talagang sakit, ito yung ganon, yun ang totoo. Pero kung galing sa ibang doktor, galing sa mga vlogger, galing sa mga paninang uri, fake talaga lahat yun. At hindi ba kayo pinangingilabutan yan? Sasabihin nyo yung presidente ay patay na, samantalang buhay na buhay. Di ba? Sasabihin nyo may cancer ang presidente, wala naman. Stage 4 pa ang sinasabi nyo. Pag sinabing stage 4, hindi na ho gumagalaw. Pero naglakad sa init ng araw doon sa araw ng kagitingan, ayaw pa rin yung maniwala. Lumalabas siya doon sa kanyang Facebook account para ho sa kanyang mga announcement, ayaw pa rin yung maniwala. Anong klase mga tao yan? Kawawa ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. Hindi lang yung inyong mga taga-suporta na ibang tao, pero yung inyong anak, pamilya, apo, nadidinig kayo na mali ang ginagawa, pinaninindigan ninyo. Mamaya, tanong sa inyo ng apo at asawa nyo at mga anak nyo, sabi nyo patay na si presidente, buhay naman pala eh. Fake news ka, daddy. Fake news ka, nanay. Fake news ka, ate. Anong gagawin nyo pagka ginanong kayo ng inyong mga
apo at anak. Sasabihin nyo ay manahimik? Ay di ba? Yan ang sinasabi ko. Nasa inyong ginagawa at inyong galaw at pagkatao kung anong klase ang inyong pamilya, anong klase ang inyong buhay, anong klase ang inyong kalagayan. Nasa tao yun. Wala sa ibang tao. Kaya yung gumagawa ng talagang fake at pinanindigan ang fake, mali pero pinanindigang mali, ibang level na yan. Hindi yan normal. Abnormal na tao yan. Yan po yung aking observation at opinion. Huwag kayong magagalit. Ang magagalit, guilty. Ang magagalit, siguro kayo yun. Wala akong pinangalanan. Pero grupo kayo na nagkukopyahan sa maling impormasyon, nagkukopyahan sa maling panggugulo o destabilization ang dating. Maswerte kayo kasi mabait ang gobyerno. Sa iba-ibang presidente, hindi pwede yan. Sa ibang bansa, hindi lalo pwede yan. Huli na kayo. Sa ibang bansa, nag-post ka ng laban sa presidente, bukas pa lang, huhulihin ka na, kulong ka na. Dito sa atin, pag kinulong, inimbestigahan ka, kanya daw karapatan yun. Karapatang mameke, karapatang mag-destabilize, karapatang manggulo. Kalokohan yun. Hindi nyo alam yung responsibility and accountability. Pero hindi ko na ididiin yan kasi kung talagang kayo ay walang alam, ay wala na akong magagawa raw. Kawawa yung inyong pamilya, kawawa yung inyong lahi. Kung yung padre di pamilya o ina ng tahanan, ganyan ang ginagawa. Nagpapakalat na patay na ang Pangulo sa kabila ng buhay na buhay. Sabihin ninyo may sakit, malala na, wala na, ay samantalang nagtatrabaho. Di ba? Sobra lang ho ang bait ng gobyerno ito. Kung sa iba-iba yan, marami nang ipinakulong. Ang problema itong mga law enforcement agency natin, mabagal din eh. Paisi-isi rin eh. Parang dead ma lang eh. Parang namanhid na rin sa fake news. Pero ang problema, hindi nila iniisip, may masamang epekto yan sa matitinong Pilipino. At may masamang epekto yan sa imahe ng bansang Pilipinas at ng Pilipino sa international community. Yung kasi ang dapat pinapangalagaan. Kasi kailangan natin ng mga foreign investor. Kailangan natin ng mga foreign tourists, o mga turista na magpapasok ng pera, magpupromote sa Pilipinas. Pero ang laganap na balita rito, puro fake news ng personal na paninira sa Pangulo. Sobrang bait ng Pangulo at ng First Family. Yan ang isang problema natin. Yan naman ang isa sa mga dahilan kung bakit maswerte yung mga mabababang uri. Dahil kahit anong gawin nila, alam nilang mali ang kailang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin. Lord, kayo na po ang bahala. Lord, save the Philippines. Please like and share.